What's up guys? Kumusta na kayo? Ang pag-usapan natin ngayon ay itong bagong amo ni Casper. Alam naman natin si Casper, unang amo niya noon, si Norman Mangusin. Tapos kamakailan lang, kinuha siya ni Easy Jersey at mga 2 araw pa lang, tinanggal na siya ron. Pero ngayon, hawak naman siya nito ni Alex Fabella. Pero ito si Alex Fabella, marami sinasabi. Parang bitter o galit sa mga vloggers. Ano ba mga sinasabi niya? Ito, pakinggan natin. Kausap ko si Casper ka. Hindi naman siya nilaglag ni Casper. Iwas nga si Casper dun sa mga... Kausap ko si Casper kanina, matagal kami nag-usap. Kunin ko na lang siya. Hindi man nilaglag yan. Kunin na lang doon si Casper, no? Oh, yun. Kaya, yung salita lang ni Casper, ay iwas na sa masyadong controversial. Saka natakot siya, wala naman siyang kaso. Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw, kahit magkano yan. So, dahil siya tumulong kay Casper. Si Casper may mga kasong haharapin. Mamaya babanggitin ni Alex Fabella kung ano yung kasong yun. So, sasagutin daw ni Alex Fabella yung mga piyansa kung meron man. Kagangga niyang kaso na yan. Kahit yung pananaksak doon sa magtataho ay kundi pinakamataas na kaso doon ay prostrated homicide. Attempted homicide, serious physical injuries. Ganun lang yun. Teka, kung matatanda niyo, may interview si Vlog kay Casper kasama dun si Bungo tsaka si Macmac Pablo. Sabi ni Casper, hindi daw totoo yung issue dyan sa magtataho na yan. Hindi daw totoo yung pangyayari na yan. Tapos ito, opo. Ito Sir Casper, no? Medyo maselan to na tanong, no? Pero gusto din nila tong malaman eh. Totoo ba na ano? Totoo ba na yung tungkol sa magtataho, yung kwento doon sa magtataho? Nga po nagugulat nga po ako diyan, biglang may lumalabas ng ganyan. Nung nakaraan lumabas yung asawa ko tsaka anak ko. Ngayon, eto na naman. Hindi po totoo yan. Tsaka hindi ko po kilala yung sinasabi nila. Pero ito, binanggit ni Alex Fabella, sinabi niya yung pananaksak sa magtataho hindi daw mabigat na kaso, parang ganun. So, ba't naman ganun? Sabi nga ni Casper, wala siyang kasong ganun, hindi niya alam yun Tapos ngayon naman, sasabihin mo yung pananaksak ni Casper sa magtataho. Nilaglag mo naman si Casper dito. Lahat yung may bill, kahit prostrated murder pa yun. Hindi dapat katakutan. Totoo. Maaring may bail. Pero yung bail na yan, pansamantala lang yun. Mabayaran mo man yan, pansamantala lalaya si Casper. Makakalabas siya, di ba? Pero hanggang kailan yun? Sigurado ka na bail na lang ng bail, mananatili siya sa labas? Hindi. Sabi ko nga siya, mga dagang dingding lang yung mga yan. Dagang dingding yun na naman. Kailan naman pakalapin niya yung usapan na yan, walang problema sa akin yan. Okay. That is my favor to me. That is my favor to me. So parang sinasabi niya, pabor pa sa kanya yan, yung mga pangyayaring yan. Okay? Bakit? For my publicity. Hindi naman nakaw yan, hindi naman rape yan. Publicity Wala pala naman habol yun. nito. At saka isa pa, yan ay mga usapan lang ng mga vlogger na walang kabulan, hindi pinapansin yan. Paano usapan ng mga vlogger? Hindi naman sa mga vlogger nagsimula yung issue na yan. Lalo na yung sa magtataho na yan. Sabi pa nga ni MJ, lumapit sa kanyang pamilya ng yung magtataho na yan. Ng mga di kalibreng tao. Porque kailangan ko din naman sila. Sakyan ko ng sakyan lamang yung kailang ugali. So nakikisakay ka lang sa mga nangyayari? Ganun? Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan Sa business ko, malabo yan.
Hindi makaka-apekto yan. Ay, ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Oh. Okay na naman. Kung kumikita ka ng daan-daan libo, ano kinalaman nun sa mga issue ngayon? Mababago ba nun? Maayos ba nun yung mga nangyari? Walang epekto sa akin yan. Yung mga pinagsasabi ng malas ang dumidikit kay Norman, Wala daw epekto sa kanya. Pero ito, nagsasalita siya. mangusin daw, malas. Malas yung dati ng malas. Pero yung kagaya kong nakadikit ng binas, hindi natalab yung mga ganyang pagtatangka nila at pagpananakot nila. Talaga? Sino ba nananakot sa'yo? Wala naman eh. Alam ko wala namang nananakot sa'yo. Maaaring may mga pumupuna. Pero pananakot? I don't think so. Wala yung mga pipitsugin lang yan, mga dagandingding lang yan. Daganding-ding na naman. Hindi natin dapat katakutan yung mga yan. PLM, kaya talaga nila yon kasi si PLM unang-una, alam ko ugali ng mahina din ang dibdib noon. Nakuyari. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability o na ganong kakpan sa akin. Pangalawa, So, yeah, pinipintasan niya ngayon si FLM ha. O, sinasabi niya mahina. Ba't ka dumidikit noon? So, nakikiride ka lang sa kasikatan. Yeah, kanina lang binagit mo publicity. O ngayon, publicity na naman. So, ayun, nakikisakay ka. wala siyang political power. Hmm. O, Yari ka wala kay siyang FLM political nito. power. Hindi niya kaya. Pag nalaman ni Norman to. Ay, Wala yan si Makagago. MG Wala yung naman. mga baser na yan. Kahit yan si Podgenius, wala yan. Kahit magpisan-pisan yan. Kahit magsanib pursa yung mga yan. Hindi ko urungan yan. Walang demandahan. Sige, kahit anong pambabas ang gawin nila. Wala lang, hindi ko dinadami ang kanilang mga anak. Ang kanilang pamilya. Kaya kong ipatris yan. Pira lang katapat yan. Kaya kong hanapin kung sino yan. Mga tao na. Hindi ko lang ginaganimitan. Kasi, pag may dinimanda ko dyan, madadala yan. Hindi na mag-post yan. Hindi na yan. Talaga. Inaano ka ba? Parang gusto mo silang pigilan sa mga ginagawa nila. Hindi ka naman nila inaano. Mag-comment. Mawalan ako ng mga viewers. O conscious ka pala na mawalan ng viewers ha. Kaya ayun, sabi ni publicity, viewers. So hype lang. Nakikisakay ka sa hype. Okay? Mga pipitsugin lang yan. Mga dagandingding lang yan. Daganding Puro lahat yan hindi ko kalibel. Okay. Wala yan. Oo, Hindi hindi ka natin talaga ka-level ng mga yung yan mga kasi ganyan tao, hindi ang level nila sa taas eh. Ikaw, yaman lang. Hindi ka talaga ka-level. natin dapat katakutan yan. Mga pipitsugin lang yan, madam. Mga dagandingding lang yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Kahit yan, Kala ko yung tapos mga na. ko na yan eh. Yan nga rin si Erwin Dakings, napakahirap na mahirap din tao yan. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maobra sa akin yan. Lahat na lang niyabangan, no? Tapos mahirap daw itong si The Kings. Si MG daw, hindi raw ubra. Tsaka si Fujius, yung mga yaman ni MG, bale wala daw. Okay. Mamaya may comment ako tungkol dyan. Wala yan. So, ayun. Ba't kaya siya galit na galit sa mga vlogger? Inaano mo siya? Kung kukunin mo si Casper, kunin mo na lang. Pero ba't ang dami mong sinasabi? Ang dami mong sinasabi tungkol sa mga vloggers, inaano ka ba nila? Ang ginawa lang naman nila is tinulungan tong si Casper. Doon nga sa isang live ni Earvlog kausap nila o in-interview nila itong si Casper. Kasama doon yun nga si Bungo. Saka si Mac Pablo. If anything, tinutulungan nga nila si Casper Hinahayaan nila or kinukuha nila yung side ni Casper. Tapos pinapayuhan din nila. Ganun nga rin yung ginawa ni Easy Jersey So bakit galit kaya si si Alex? Bakit kinuha niya kaya si Casper? Tapos ganito pinagsasabi niya.
tingin ko dalawa lang yan eh. Alam niyo kung ano yun? Inggit. Tsaka yung crab mentality. Inggit siya kasi si Casper ngayon ang sikat eh. Si Casper ngayon pinag-uusapan. Isipin niyo, dati nasa likod lang siya ni Norman. Nung nagkasama si Alex at Norman, di ba, si Casper nandun din sa gilid. Hindi siya main character. Ngayon, bigla-bigla ang attention ng mga tao napunta kay Casper. So parang naiinggit si rin naiinggit itong si Alex. Lalo na nung kinuha ni Easy Jersey, siguro inggit na inggit siya. Parang, crab mentality. Kasi, umangat si Casper, hindi niya matanggap na inaayos ni Casper ang buhay niya. Gumagawa siya ng paraan. Humingi siya ng tulong, mga advice. At ngayon may tumutulong sa kanya, hindi matanggap ni Alex. Ay, grabe.